Hello po, Sir Jupiter. Magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig dito sa inyong channel. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rigor. Tubong Palawan po ako, pero kasalukuyan akong naninirahan sa Taytay. 31 taong gulang na po ako. Nagsimula po ang lahat noong iniwan kami ng papa namin. Dahil si mama na lang ang nagtaguyod sa aming magkapatid, sobrang nahirapan talaga siya. Pinaalis kami sa inuupahan naming bahay. At Sir Jupiter, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na ang pamangkin ko, hindi normal na tao ang tatay. Lumipat kami sa kabilang barangay noon, doon sa lupa ng tita ko. Kapatid ni mama, as in lupa lang, wala pang nakatayong bahay. Kami na lang po, Sir Jupiter, ang gumawa ng paraan para magkaroon kami ng matitirhan. Nagtulungan kami ni Mama. Siya po nag-i-extra bilang tagalabas sa bayan at ako naman tagabuhat ng mga gulay sa palengke. Kaya kahit papaano, nabubuhay naman kami. Tahimik lang ang buhay namin dati. Normal na pamilya. Ako, si ate at si mama. Wala namang kakaiba. Pasok, uwi, kain at tulog lang ang gawain namin. Hanggang sa isang araw bigla na lang sinabi ni ate na buntis siya. Sabi niya 1 linggo na raw siyang hindi dinadatnan. Napatingin naman kami ni mama sa kanya at sabi ko sa kanya kung seryoso ba siya. Sabi niya oo dahil regular naman daw ang mens niya. Nagkatinginan ulit kami ni mama. Ano ba bang nararamdaman mo? May mga ganyang senyales kasi anak, minsan lumagpas talaga, hindi pare-pareho, tanong ni mama. Nakatitig lang si ate kay mama, tapos parang naluluha. Bakit ka matatakot? Wala ka namang boyfriend, kaya imposible namang buntis ka. Kung gusto mo, gumamit ka ng pregnancy test para masiguro mo para hindi ka na nag-aalala. Dagdag ni mama. Sir Jupiter, maya-maya nga nagpaalam si mama. Bibili daw siya ng ulam para sa hapunan namin at bibili na rin ng pregnancy test para hindi na mabahala si ate. Habang nagsasaing ako, nag-igib naman na rin ako ng tubig para pagdating ni mama may sinaing na. Pagbalik ko nga, Sir Jupiter, napansin ko wala na si ate sa upuan. Pinuntahan ko siya agad sa kwarto niya. Pagtingin ko, nakatayo siya sa bintana parang ang lalim ng iniisip. Maya-maya dumating si mama at may dalang mga gulay at ulam namin para sa gabi. Pagkarating niya si ate agad ang hinahanap. Asan niya ate mo? Oo, bigay mo sa kanya to para makasiguro siya. Total, hindi naman siya buntis. Paano siya mabubuntis? Wala naman siyang boyfriend at hindi naman siya lumalabas ng bahay. Pagkatapos magsalita ni mama, inabot ko agad kay ate ang pregnancy test. Ate wika ko sabay abot sa kanya. Gamitin mo daw tapos pakita mo kay mama. Paglabas ko ng kwarto ni ate, nakaramdam ako ng kakaibang hangin. Pagdampi nito sa katawan ko, nagtayuan ang balahibo ko. Napalingon ako ulit kay ate tapos naglakad na ako papunta sa kusina para ayusin ang mga dala ni mama. Maya-maya lumabas si ate at pinakita kay mama ang resulta. O diba? Hindi ka naman buntis na, ganyan kasi minsan nade-delay lang. Mabuti kung may boyfriend ka, wala naman. Hindi na ako lumapit kasi rinig ko naman mula sa kusina. After nun, lumapit si ate. Nakita niya yung karne na binili ni mama. Napansin kong parang naglalaway siya. Agad ko siyang tinanong kung okay lang ba siya at sinabi niya sa akin na nagutom lang daw siya bigla. Magluluto pa ako ng ulam ha, sabi ko, pero pagtingin ko sa kanya ang sama ng tingin niya sa akin. Natawagin na lang kita sa kwarto mo pagluto na. Sambit ko sa kanya. Sir Jupiter, ang tagal niyang nakatitig sa karne. Hindi ko alam kung ano ang problema niya doon. Habang pinapakuluan ko ang karne, itinapon ko sa labas ang mga pinagbalatan. Sir Jupiter, mula sa di kalayuan may nakita akong isang anino, nakatayo siya at nakatitig sa bintana. Hindi niya ako nakita kasi nakafocus ang paningin niya sa loob. Tumayo talaga ang balahibo ko sa takot. Papasok na sana ako pero nilingon ko ulit ang direksyon kung saan ko siya nakita. Sobrang gulat ko nang makita kong wala na siya.
Agad naman akong pumasok sa loob. Sir Jupiter, nasa loob na ako ng bahay namin, grabe pa rin ang kabog ng dibdib ko, kaya lumapit ako kay Mama at sinabi ko, "Ma, parang may nakita akong parang figura ng tao nakaharap sa kwarto ni ate." Sabi ni Mama, baka guni-guni ko lang daw yun. Ano naman daw ang gagawin ng kung sino man yun. Pero pumasok pa rin si Mama sa kwarto ni ate. Pagpasok niya, tulog na si ate at nakabukas ang bintana. "Ay, nako, itong ate mo talaga, hindi nagsasara ng bintana, gabi na," sabi ni Mama. Naalala ko naman yung figura na nakita ko pero hindi ko na lang pinansin. Baka nga guni-guni ko lang talaga yun. Maya-maya tinawag na naman kami ni ate. Paglabas niya, agad siyang nagsalita. "Buntis ako." Inulit na naman niya pero hindi pa rin kami naniwala. Hindi namin siya pinansin. Akala namin binibiro o inaasar lang niya kami. Kahit kita naman sa mukha niya na parang nagsasabi siya ng totoo. Hindi talaga kami naniwala kasi hindi naman siya lumalabas ng bahay at wala siyang boyfriend o kahit manliligaw man lang. Ilang linggo ang lumipas na paisip kami ni Mama. Doon kami nagkamali, Sir Jupiter. Akala namin nagbibiro lang siya pero lumalaki ang tiyan niya. Doon na kami kinabahan. Tinanong namin siya ng paulit-ulit kung sino ang ama. Umiiyak lang siya. "Hindi ko alam, parang panaginip lang na may pumupunta sa kwarto ko gabi-gabi." Siyempre, di kami naniwala agad. "Baka panaginip lang," sabi ni Mama. Pero doon na nagsimula ang mga kakaiba. Tuwing umaga bukas yung bintana niya kahit sinasara namin bago matulog. Minsan may putik sa sahig na parang may galing sa labas, tapos may gasgas ang kahoy naming bintana na parang kinalmot. Isang gabi, Sir Jupiter, di ako makatulog. Mainit kasi. Mga bandang 2:00, may narinig akong tunog sa bubong. Parang may naglalakad. Akala ko pusa lang pero mabigat ang yapak, parang tao. Dahan-dahan akong sumilip sa kwarto ni ate. Medyo bukas ang pinto. Nakita ko siyang nakaupo sa kama. Nakangiti at nakatingin siya sa bintana na parang may kausap. Mahina ang boses niya. "Oo, nandito ako. Lapit ka." Bigla akong kinilabutan. Kasi Sir Jupiter, may anino sa labas. Matangkad, payat at mahaba ang braso. Hindi gumagalaw. Nakatayo lang tapos dahan-dahan siyang umakyat sa bintana. Napaatras ako agad, di ko na tinignan. Kinabukasan namumutla si ate. Parang pagod na pagod pero ang tiyan niya parang mas lumaki agad. Parang hindi normal ang bilis. Tapos napansin namin ayaw na niya ng kanin o ulam. Gusto niya hilaw na karne. Ilang beses nahuli ko siya sa kusina kumakain ng hilaw na atay. May dugo pa sa bibig niya. "Masarap," sabi niya tapos ngumiti. Sir Jupiter, di ko na makilala ang ate ko noon, parang ibang tao na. Doon na ako natakot talaga kasi naaalala ko ang sabi ng lola ko dati. Pag may dumadalaw daw sa babae tuwing gabi tapos di niya alam kung sino tapos biglang buntis. Hindi tao yun. Sir Jupiter, pakiramdam ko may umaakyat na naman sa bubong namin gabi-gabi. At feeling ko hindi pa tapos ang pagdalaw niya kay ate. Parang may hinihintay siya, parang may kukunin at kami nandoon lang walang magawa. Nakikinig sa mga yabag sa taas. Habang lumalaki ang tiyan ni ate, mas lalo siyang naging kakaiba. Dati makulit pa siya, mahilig manood ng TV. Nakikipagkwentuhan sa akin. Nung time na yon halos di na lumalabas ng kwarto, ayaw sa ilaw. Pag binuksan ko, sumisigaw siya. "Patayin mo ang ilaw, sakit sa mata." Kaya lagi na lang madilim ang kwarto niya. Kortina, sarado kahit tanghali. Tapos napansin ko baliktad na ang oras niya. Gising siya buong gabi at tulog buong araw. Minsan pag-iihi ako ng madaling araw, nakikita ko siyang nakaupo sa sala. Tahimik lang. Nakatitig sa pinto na parang may hinihintay. Ang pagkain niya rin, Sir Jupiter, sobrang weird na. Ayaw na ng lutong ulam.
Isang beses nagluto si mama ng sinigang, paborito niya dati, di man lang niya ginalaw. Pero nung naghiwa ako ng karne sa kusina, bigla siyang lumapit. Kinuha niya yung hilaw at kinain niya ng diretso. May dugo pa sa kamay niya tapos tumingin sa akin at ngumiti. Mas masarap pag sariwa. Sir Jupiter, doon na ako napaatras. Di ko nakilala ang ate ko. Minsan naman nahuhuli ko siyang nakatayo lang sa bintana at hindi gumagalaw. Mga 10 minuto, minsan 30 sa pagkakatansya ko. Parang may kausap siya sa labas. Pero pag silip ko, wala namang tao. Hangin lang at mga puno. Isang gabi, dun na talaga ako kinilabutan. Mga 3:00 siguro yun, nagising ako kasi may narinig akong bulong. Akala ko TV lang, pero galing sa kwarto ni ate. Mahina lang na parang may kausap siya. Lumapit ako sa pinto, dahan-dahan. Narinig ko ang boses niya. Malapit na, konti na lang, hintayin mo. Tapos may sumagot. Sir Jupiter, hindi boses ng tao. Parang garalgal na parang may paayos na iwan. Parang hayop na pilit nagsasalita. Nanlamig ang batok ko at napatanong pa ako sa sarili ko kung sino kaya ang kausap niya, kaming 3 lang ang nasa bahay. Dahan-dahan akong sumilip sa pinto. Konting bukas lang at dun ko nakita. Hanggang ngayon, di ko makalimutan. Si ate nakahiga sa kama, nakangiti at nakatingin sa taas. Nang sinundan ko ang tingin niya, Sir Jupiter, may maitim na anino sa kisabe. Nakadikit, baliktad na parang butiki. Mahaba ang kamay at paa, payat na payat. Tapos dahan-dahan siyang gumagapang paikot sa kisame pero hindi nahuhulog. Tapos tumigil sa taas mismo. Tapos tumigil siya sa taas mismo ni ate. Nakatitig sa kanya. Ramdam ko kahit anino lang, nakangiti siya. Biglang nagsalita ulit yung garalgal na boses. Sa amin, ang bata. Napatakip ako ng bibig dahil baka marinig ako. Tapos si ate hinimas niya ang tiyan niya. Parang masaya at parang proud. Atin ito, bulong niya. Sir Jupiter, di ko na kinaya. Pumasok ako sa kwarto ko at nagtalukbong ng kumot. Pero buong gabi rinig ko yung kaluskos sa kisame. Parang may gumagapang paikot-ikot sa buong bahay. At simula nun tuwing sumisilip ako kay ate, parang hindi na siya ang ate ko. Parang may hinihintay na lang siyang dumating, yung totoong may-ari ng dinadala niya. At feeling ko, Sir Jupiter, malapit na yon. Kinabukasan, di na kami mapakali nila mama. Halos di na kumakain si ate. Payat ang mukha niya pero yung tiyan sobrang laki na. Parang hindi pang ilang buwan lang. Parang anytime pwede ng manganak. Ma, ipakita natin si ate kay Aling Nena, baka may alam siya. Sabi ko kay mama. Si Aling Nena, kapitbahay namin. Matanda na, mga 70 na siguro. Siya ang tipong maraming alam sa mga pamahiin, orasyon, mga kwento tungkol sa aswang at engkanto. Dati, tinatawanan ko lang yun. Pero nung mga panahong yun, Sir Jupiter, kumakapit na ako sa kahit anong pag-asa. Dinala namin siya sa bahay. Pagpasok pa lang niya sa kwarto ni ate, bigla siyang tumigil. Parang may naamoy. Tapos napahawak siya sa dibdib niya. Ang bigat, sabi niya. Lumapit siya kay ate, tinitigan niya ng matagal tapos biglang namutlak. Parang may nakita siyang di namin nakikita. Sus Mariosep, bulong niya. Hindi maganda to. Kinabahan agad ako. Bakit po, Nay? Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang kamay niya, Sir Jupiter. Hindi tao ang bumuntis dyan. Parang may sumabog sa tenga ko. Ano pong ibig niyo sabihin? Diretso na kaming tinignan. Dinadalaw siya ng aswang. Sir Jupiter, natahimik talaga kami. Parang ayokong marinig pero narinig ko pa rin. Aswang? Laging nasa bahay tong anak ko, sabi ni Mama. Umupo si Aling Nena sa silya tapos nagkwento siya. May mga aswang na lalaki, hindi sila mukhang halimaw sa una. Minsan pogi, minsan anino lang, at minsan usok lang. Kaya nilang pumasok sa bintana
sa bubong kahit sa maliit na siwang. Habang nagsasalita siya, naiisip ko ang anino sa kisame. Nanlamig ang buo kong katawan. Pinipili nila yung mga babae na mahina ang loob, yung malungkot o madaling malinlang. Dagdag niya. Dumadalaw sila sa gabi. Habang tulog, pinapaniwala na panaginip lang lahat. Bigla kong naalala yung sabi ni ate. Parang panaginip lang, parehong pareho. Hanggang sa mabuntis, sabi ni Aling Nena. Tahimik si mama at naiiyak na. Pero paano mangyayari yun? Tanong ko. Tumingin siya sa tiyan ni ate. Hindi sila tao, may sarili silang paraan. Sir Jupiter, di ko na pinilit intindihin, nakakatakot na masyado. Tapos bumaba ang boses niya. Pag nanganak na, huminto siya na parang ayaw niyang sabihin. Pag nanganak na, kukunin nila yung bata. Agad kong tinanong kung bakit at mabilis naman niyang sinagot. Dugo nila yun, anak nila. Hindi para sa tao. Parang bumigat ang buong kwarto. Biglang umungol si ate sa kama. Nakadilat siya pero parang wala sa sarili. Hinimas niya ang tiyan niya at ngumiti. Darating na siya. Bulong niya. Susunduin kami. Napaatras si mama. Anak, ano sinasabi mo? Pero hindi na kami pinapansin ni ate. Nakatingin lang siya sa bintana tapos Sir Jupiter biglang may kumatok. Galing sa bubong. Tanghaling-tanghali at parang may naglalakad. Nagkatinginan kaming lahat. Si Aling Nena lang ang kalmado. Sabi ko na nga ba? Bulong niya, kahit araw nagbabantay na yan. Lumapit siya sa bintana, nilagyan niya ng langis na may dasal daw. Nag-orasyon siya. Mahina lang pero nanginginig ang boses niya. Hindi pa tapos to. Sabi niya sa amin, babalik at babalik yan hanggang makuha niya yung bata. Tinanong ko siya kung may iba pang paraan. Tumingin siya sa akin. Meron, pero mahirap. Agad kong tinanong kung ano. Bantayan niyo sa gabi-gabi. Wag na wag niyong hahayaang mag-isa. At pag oras na mga anak, wag niyong ibibigay. Sir Jupiter, dun ako mas natakot kasi ibig sabihin totoo talaga. May darating, may kukuha at kailangan namin lumaban. Habang palabas si Aling Nena ng bahay, bumulong siya sa akin. Iho, pag may narinig kang gumagapang sa gabi, wag kang titingin sa taas. Tinanong ko siya kung bakit. Kumapit siya sa braso ko. Kasi pag nagkatinginan kayo, mamarkahan ka rin. Pagkasabi niya noon, Sir Jupiter, sakto may narinig na naman akong kaluskos sa bubong. Dahan-dahan parang may umiikot at parang may naghihintay lang ng tamang oras. At doon ko na-realize, hindi lang si ate yung minamasdan, kundi kaming lahat. At pakiramdam ko malapit na ang gabi na babalik siya para kunin ang anak niya. Dumating ang gabi na manganganak na si ate. Hindi na normal yung laki ng tiyan niya, parang anytime puputok na. Buong araw siyang pabalik-balik sa banyo, umiiyak, minsan tumatawa mag-isa at minsan kinakausap yung tiyan niya. Malapit na, lalabas ka na, susunduin ka na ni papa mo. Sir Jupiter, pag narinig ko yun, gusto ko na lang takpan ang tenga ko. Hapon pa lang, makulimlim na. Mabigat ang hangin, tahimik ang buong bahay, parang may bagyo na paparating. Mga bandang 6:00 ng gabi, biglang nag-brown out. Patay lahat ng ilaw. Ay naku, sabi ni mama sabay sindi ng kandila. Pero Sir Jupiter, iba ang pakiramdam ko. Parang hindi lang brown out. Parang may kasabay na dumilim talaga yung paligid. Parang may masamang darating. Tapos umulan. Hindi basta ulan. Sobrang lakas na parang binubuhos lahat. Umahampas sa bubong namin. Kasabay noon malakas na hangin. Ang mga puno sa labas halos mabali. At si ate nagsimula ng subigaw. Aray, mang sakit! Manganganak na. Dali-dali kaming naghanda, kumot, tubig at tuwalya. Wala kaming choice, wala ring ospital na malapit at baha na sa labas. Sa kwarto na lang niya.
Habang tinutulungan namin siya, Sir Jupiter, may narinig ako sa bubong. Parang may bumagsak. Napatingin ako sa kisame, tapos sumunod hindi normal na yabag, tapos may kalmot sa dingding. Parang may mahabang kuko. Nanigas ako. Naalala ko ang sabi ni Aling Nena, pero Sir Jupiter, di ko napigilan. Tumingin ako, may anino, malaki at gumagalaw, diretso sa taas ng kwarto ni ate. Biglang may kumatok sa bintana. 3 beses. Tahimik kaming lahat. Tapos may boses na garalgal, malalim na parang may plema. Anak ko. Napatigil si Mama, nabitawan niya yung tuwalya. Ibigay niyo. Sir Jupiter, nanginig talaga ang tuhod ko. Parang ayaw gumalaw ng paa ko. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Kahit ayoko, parang may humihila sa akin. Sinilip ko at doon ko siya nakita, Sir Jupiter, may lalaking payat, halos dikit balat sa bungo. Mahaba yung braso, mahaba ang daliri at ang dila niya sobrang haba, halos umabot sa baba. Tumutulo pa ang laway at kulay pula ang mata niya. Hindi normal na pula, parang dugo. At nakangiti siya, ngiti na abot tenga. Nakatayo siya sa bubong namin, diretso siyang nakatingin sa akin, parang alam niyang nakikita ko siya, tapos ngumiti palalo. Anak ko. Ulit niya. Ibigay niyo na. Bigla siyang kumalmot sa bubong. Parang mabubutas kaya napaatras ako. Ma, andito siya. Sumigaw si ate ng mas malakas, parang hindi na siya. Papa, kunin mo na kami. Sir Jupiter, yung boses niya hindi na boses ni ate, mas malalim na parang may kahalong iba. Biglang umalog ang bubong, parang may tumatalon, tapos may narinig kaming gumagapang sa kisame, diretso sa taas namin. Nakikita ko yung yupi ng kisame, may gumagalaw ng paikot-ikot. Hinahawakan ko yung kahoy na 2x2 sa tabi, kahit nanginginig ang kamay ko. Hindi namin ibibigay! Sigaw ko kahit halos maiyak na. Biglang nabiyak yung bintana. Pumasok yung mahabang kamay niya. Sir Jupiter, sobrang haba, hindi normal. Diretso sa tiyan ni ate, parang hahawakan. Sumigaw si Mama. Hinampas ko yung kamay at bigla siyang sumigaw. Parang aso na nasaktan. Umatras saglit pero hindi umalis. Nakangiti pa rin. Tapos mas lalong lumakas ang ulan, pati na rin ang hangin. At si ate biglang tumahimik. Lalabas na. Bulong niya. Sir Jupiter, dun ko na-realize hinihintay niya talaga ang bata. At pakiramdam ko, pag lumabas yun kahit anong bantay namin, kukunin at kukunin niya. At hindi ko alam kung kakayanin pa namin yung susunod na mangyayari. Tinulungan namin si ating mga anak habang binabantayan ang pinto. Wala kaming choice. Brown out pa rin nun. Kandila lang ang ilaw namin. At ang anino namin sa dingding ang lalaki, parang may mga kasama pa kami kahit 3 lang naman kami. Si Mama nasa paanan ni ate, ako naman nasa may pinto. May hawak na kahoy. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dun sa kahoy, pero pakiramdam ko pag may pumasok, yun lang ang panlaban ko. Sa labas, rinig pa rin yung ulan, tapos may hangin. Ang bubong namin kumakalampag, pero mas malakas pa rin yung tulog na yun. Ang sakit, Ma. Ang sakit. Pero Sir Jupiter, napansin ko kahit nasasaktan siya, may halong ngiti sa labi niya na parang excited. Sobrang creepy. Parang may parating na mahal niya. Dun pa lang kinilabutan na ako. Biglang may kalmot sa pinto, parang may kuko. Diretso sa kahoy, kaya naman napaatras ako. Tao ba yan? Sigaw ni Mama. Di ako makasagot kasi alam kong hindi. Tapos sumigaw si ate. Atin na, labas ka na. Sir Jupiter, hindi anak yung sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit yun ang sinigaw niya. Hanggang sa lumabas na nga yung baby niya. Kita ko napakapoging bata. Pero napansin ko agad yung mata niya. Mapula, tapos mabalahibo siya. May makapal na balat yung paa niya, tapos napapalibutan pa ng makakapal na buhok. Doon na ako kinilabutan, Sir Jupiter. Hindi siya mukhang normal na sanggol. Hindi na nga nakita ni ate kasi pagkatapos niyang ipanganak yung baby niya, bigla na lang siyang nawalan ng malay. Maya-maya may tumatakbo na naman sa bubong. Hindi namin alam kung paano siya papaalisin.
Naglagay kami ng asin sa palibot ng bahay at mga buntot pagi sa paligid para hindi siya makapasok. Maya-maya, biglang nanahimik ang paligid. Nawala na yung aswang. Akala niya ata makukuha niya sa amin ang pamangkin ko. Pagkalipas ng ilang minuto, gumising na si ate. "Nasaan yung anak ko?" sabi niya. Pagkahawak niya sa kama at na-realize niyang wala yung bata, bigla siyang humagulgul sa iyak. Sir Jupiter, parang doon lang siya bumalik sa katinuan. Hindi na siya gaya ng dati na tulala lang. Kinagabihan nga, Sir Jupiter, may nagpaparamdam na naman. May kaluskos, may yabag sa bubong. Kaya sabi ko, tama na, haharapin ko na. Kaya lumabas ako. Hinagisan ko siya ng asin. Hinampas ko ng buntot pagi. Sigurado akong natamaan ko kasi bigla siyang umangil na parang aso na nasaktan. Doon ko nalaman at tinamaan ko talaga siya. Hindi ko lang alam kung saan banda pero sigurado akong natamaan ko siya. Sir Jupiter, akala ko doon na natapos yun. Akala ko lang pala. Simula nung gabing hinarap ko siya sa bubong, hindi na ako nakatulog ng maayos. Bawat tunog sa bubong, bawat yabag, bawat kalmot sa kisame, ramdam ko pa rin. Si Mama, halos hindi na makakain. Si ate tahimik lang, minsan hinahawakan ang tiyan niya kahit flat na. At ako, laging nakaupo sa sala, nakatingin sa kisame, hawak ang kahoy. Kinabukasan pumunta ulit kami kay Aling Nena para humingi ng payo. Pagkakita pa lang niya sa akin, napailing na siya. "Bumabalik pa rin, no?" sabi niya. "Opo," sagot ko nanginginig. Tahimik sa saglit. Tapos sabi niya, "Iho, hindi yan basta-basta. May paraan para hindi niya kayo makuha." Agad kong tinanong kung ano ang paraan. "May kwento sa ninuno niyo. May sagradong anting-anting na naipasa sa lahi niyo. Yung lumalaban sa aswang." Nang gabing yon, habang nakaupo ako sa sala, iniisip ko ang sinabi ni Aling Nena. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko pero wala na akong choice. Kailangan kong harapin ang katotohanan. Mga 3:00 bumalik siya. Paikot-ikot sa bubong. Ngunit ngayon may lakas akong naiipon sa loob ko. Sabi ko sa sarili ko na hindi siya magtatagumpay. Dumaan siya sa bintana, ngumingiti, mahaba ang dila, pula ang mata. "Sumama ka na. Dugo mo sa amin." Bulong niya, pero that time, Sir Jupiter, di ko na siya tinakbuhan. Tinignan ko siya ng diretso, matapang kahit nanginginig. Huminto siya parang hindi sanay na may lumalaban. At dun, isang ideya ang pumailan lang. Naalala ko yung sagradong anting-anting ni Aling Nena. Mabilis ko itong hinanap sa lumang baul, isang maliit na krus na yari sa kahoy at may nakasulat na sinaunang simbolo. Hinawakan ko ito sa harap ng bintana. Sir Jupiter, dun parang nag-iba ang hangin, parang huminto ang kaluskos sa bubong. Parang may pumindot ng pause button sa buong bahay. Ngumiti siya pero hindi nakakatakot. Parang ina-assess niya ako. Tiningnan ko sa diretso sa mata. "Hindi niyo kami makukuha," sabi ko. Tumigil siya at tahimik, parang nag-iisip. Tapos sa isang iglap, parang usok, umalis siya. Wala nang yabag, wala nang kalmot, parang nawala na siya sa dilim. Kinabukasan bumalik si ate sa amin. Walang sugat, walang kaba. Tahimik lang siya pero ngumingiti. At Sir Jupiter, ang bata, bumalik sa kanya. Normal na baby, umiiyak ng tama, natutulog na parang inosente. Minsan hinahawakan ni ate ang tiyan niya, ngunit ngayon alam namin, wala na siyang ibang nilalaman. Walang pangalawang aswang, wala ng panganib. Si Mama nakangiti na rin. Ako nakatayo lang sa tabi, nag-aalaga sa pamilya ko. Matapos ang ilang linggo, unti-unting naibalik ang normal na buhay namin. Ngunit Sir Jupiter, kahit na maayos na, may natutunan kami. Hindi basta-basta matatakot sa dilim, sa bubong o sa mga tunog. Kailangan mo lang harapin. At minsan ang lakas ng loob mo, ang tanging sandata mo laban sa kung anumang lumalapit sa iyo. At sa huli, pamilya namin, kahit napinsala at naranasan ang takot, naging mas matatag.
Si ate mas mapagmatsyag sa paligid, mas maingat. Si mama hindi natakot maglakad kahit gabi. Ako natutunan kong hindi takbo lang ang solusyon. Ang bata, lumalaki ng normal. Ngumingiti, tumatawa, nakikipaglaro. At Sir Jupiter, para bang bawat gabi nakangiti sa amin. Nagpapakita na hindi na kami delikado. Hanggang ngayon tuwing naiisip ko yung gabing yun, nanginginig pa rin ang kamay ko, pero alam namin, tapos na. At kahit may kwento ng takot sa likod, may liwanag at kapayapaan na rin sa bahay namin. Sir Jupiter, tama lang ba yung ginawa ko na tanggalin ang salot na nanggagambala sa lugar namin? Comment down below kasi hanggang ngayon di pa rin ako pinapatulog ng karanasan kong iyon. Wala mo nang aalis. May isa pa tayong kwento na tiyak kong kikilabutan din kayo. Nga pala, comment down below kung ano ang masasabi ninyo sa una nating story. Hello po, Sir Jupiter. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig dito sa inyong channel. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Joshua. Dito po ako nakatira sa Palawan, sa isang lugar na medyo liblib. Gusto ko lang pong ibahagi ang isang karanasan ng pamilya namin na hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. 3 kaming magkakapatid. Ako ang bunso. May kuya ako na mas matanda sa akin ng 2 taon at may ate naman ako na siya ang panganay sa amin. Simple lang ang buhay namin noon. Kasama namin si Mama sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy na nakatayo sa may bandang bundok. Ang lugar namin, Sir Jupiter, hindi tulad ng karaniwang baryo na dikit-dikit ang mga bahay. Sa amin, halos wala ka makikitang kapitbahay. Kailangan mo pang maglakad ng ilang minuto bago ka makarating sa susunod na bahay. Sa gabi, sobrang tahimik. Tanging huni lang ng kuliglig at ingay ng hangin sa mga puno ang maririnig mo. Sanay na kami sa ganoong buhay. Bata pa lang kami, doon na kami lumaki. Kapag umaga, tumutulong kami kay Mama sa mga gawain sa bahay. Minsan naman sumasama kami sa pagkuha ng kahoy o kaya sa pag-iigib ng tubig sa may malapit na bukal. Si Kuya, tahimik na tao. Mas gusto niyang mag-isa. Madalas siyang nasa labas, nagpuputol ng kahoy o kaya nag-aayos ng kung ano-ano sa paligid ng bahay. Si ate naman, siya ang pinakamaalaga sa amin. Parang pangalawang nanay namin kung minsan. Kapag wala si Mama, siyang nagluluto at nag-aasikaso sa amin. Ako naman normal lang na kabataan. Pasok sa eskwela kapag may pasok tapos uwi agad pagkatapos. Dahil nga malayo ang bahay namin sa ibang tao, madalas sa bahay lang kami nagkakasama-sama. Doon kami nagkukwentuhan, nagtatawanan at minsan naglalaro kahit gabi na. Pero kahit tahimik ang lugar namin, hindi ko rin maiwasang makaramdam minsan ng kakaiba. Lalo na kapag gabi na at sobrang dilim sa paligid. Wala kasing mga ilaw sa bundok maliban sa ilaw ng bahay namin. May mga pagkakataon din na parang may naririnig kang mga tunog sa gubat. Minsan parang may naglalakad. Minsan naman parang may kung anong gumagalaw sa mga puno. Pero sabi ni Mama, normal lang daw yun dahil maraming hayop sa bundok. Hindi na lang namin pinapansin. Sa totoo lang, Sir Jupiter, akala ko noon normal lang ang lahat sa buhay namin. Isang simpleng pamilya lang na nakatira sa bundok, malayo sa gulo ng bayan. Hindi ko akalain na darating ang panahon na may mangyayari sa pamilya namin na magpapabago sa lahat. At ang lahat ng yun, nagsimula kay ate. Doon na po nagsimulang magbago ang lahat sa bahay namin nang mapansin namin na parang may kakaiba kay ate. Noong una, hindi naman agad namin pinansin. Akala namin pagod lang siya o may iniinda. Pero habang tumatagal, lalo naming napapansin na parang hindi na siya yung dating ate na kilala namin. Si ate kasi dati siya yung pinakamasigla sa amin. Siya ang madaldal, laging may kwento, habang nagluluto o habang kumakain kami.
Kahit pagod galing sa mga gawain sa bahay, nagagawa pa rin niyang tumawa at makipagbiruan sa amin. Pero isang linggo napansin ko na parang tahimik na siya. Madalas na siyang tulala. May mga pagkakataon na nakaupo lang siya sa may pintuan ng bahay, nakatingin sa malayo. Kahit tawagin mo siya, parang hindi agad siya nakakarinig. Ate, sabi ko minsan habang kumakain kami, hindi siya sumagot. Ate! Ulit ko, doon lang siya napatingin sa akin na parang nagulat pa. Ano? Sagot niya. Napatingin ako kay kuya noon. Pareho kaming nagtaka. Napansin din ni mama yon. Anak, may sakit ka ba? Tanong ni mama. Ay wala naman po, sagot ni ate. Pero kahit sinabi niyang wala, halata pa rin na may kakaiba. Isa pa sa napansin namin, bigla siyang naging antukin sa umaga pero gising na gising sa gabi. May mga gabing nagigising ako at di ko alam pero namalayan ko na lang ang sarili ko na nasa kusina. Laking gulat ko matapos makita ko siyang gising pa nakaupo lang sa sahig. Minsan tinanong ko siya, Ate, ba't gising ka pa? Ngumiti lang siya sa akin pero parang pilit. Hindi ako makatulog, sabi niya. Pero may isa pang bagay na mas lalong nagpalito sa amin. Biglang nagbago yung gana niya sa pagkain. May mga araw na halos wala siyang kainin, pero minsan naman sobrang lakas niyang kumain. Kahit madaling araw na, nagluluto pa siya ng kung ano-ano. Isang gabi nga nagising ako dahil may narinig akong kaluskos sa kusina. Paglabas ko, nakita ko si ate. Kumakain siya pero hindi kanin ang kinakain niya. May hawak siyang hilaw na itlog at iniinom niya yun. Napahinto ako sa kinatatayuan ko. Ate? Tawag ko. Nagulat siya nang makita ako. Tulog ka na, sabi niya agad sa may talikod. Hindi ko na siya kinulit. Bumalik na lang ako sa higaan ko pero hindi na ako agad nakatulog. Kinabukasan sinabi ko yun kay kuya. Kuya, alam mo ba kagabi si ate umiinom ng hilaw na itlog? Napakunot ang noo ni kuya. Sigurado ka? Agad akong tumango. Hindi siya sumagot pero halata sa mukha niya na nag-iisip siya. Lumipas pa ang ilang araw, mas lalo pang naging kakaiba si ate. Minsan parang masama ang pakiramdam niya. Madalas siyang nahihilo o sumusuka sa umaga. Doon na napansin ni mama ang isa pang bagay. Anak, sabi ni mama habang nakatingin kay ate. Ano po? Sagot ni ate. Parang lumalaki yata ang tiyan mo. Natahimik kaming lahat. Napatingin ako agad sa tiyan ni ate. Hindi naman ganun kalaki pero may konting umbok at malapad ang balakang niya. Napansin ko rin yun. Biglang nagkatinginan kami ni kuya. Baka naman tumataba lang ako, sabi agad ni ate. Pero halata sa boses niya na kinakabahan siya. Hindi na muna nagsalita si mama pero halata sa mukha niya na nag-aalala siya. Simula noon, mas naging mapagmasid kami kay ate. Pero habang tumatagal, may isa pang nangyayari sa bahay namin na hindi namin maipaliwanag. Tuwing gabi, may naririnig kaming kakaibang tunog sa ilalim ng bahay. Ang bahay kasi namin, Sir Jupiter, nakaangat sa lupa, gawa sa kahoy at may silong sa ilalim. Isang gabi habang naghahapunan kami, may narinig kaming parang may gumagalaw sa ilalim ng sahig. Parang may kumakamot o may naglalakad. Napatingin kami ni kuya sa sahig. May aso ba sa ilalim? Tanong ko. Umiling si kuya. Wala naman tayong aso. Tumigil sandali yung tunog. Akala namin wala na. Pero maya-maya napansin ko na parang may umiikot sa ilalim ng bahay. Napatingin si mama kay kuya. Baka may hayop lang. Tumayo si kuya at kumuha ng flashlight. Ako na titingin, sabi niya. Lumabas siya ng bahay. Tahimik kaming naiwan ni mama at ate sa loob. Ilang minutong lumipas bago bumalik si kuya. Ano, kuya? Tanong ko agad. Umiling siya. Wala naman akong nakita. Napakamot siya sa ulo. Pero parang may gumagalaw talaga kanina. Simula noon halos gabi-gabi na naming naririnig yung tunog sa silong ng bahay. Minsan, parang may naglalakad. Minsan parang may kumakamot sa kahoy.
Pero tuwing sisilip si kuya sa ilalim ng bahay, wala naman siyang nakikita. Hanggang isang gabi may napansin ako na mas lalo kong ikinabahala. Nagising ako dahil sa ingay sa ilalim ng bahay. Parang may kumatok o kumakaluskos sa silong ng bahay. Mas malakas kaysa sa dati. Pagtingin ko sa paligid, napansin ko na wala si ate sa higaan niya. Napaupo ako agad. Ate? Bulong ko, walang sumagot. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa may gilid ng bahay. Parang may kinakausap siya. Pero wala akong makita na kausap siya. Tahimik lang siya, nakatingin pababa sa silong ng bahay. Tapos bigla siyang nagsalita na mahina. Parang may kausap talaga. Hindi ko marinig kung ano yung sinasabi niya. Pero maya-maya may narinig akong sagot galing sa ilalim ng bahay. Isang tunog na parang mahinang ungol o bulong. Nanlamig bigla ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. At doon ko napansin parang may anino na gumagalaw sa silong ng bahay at si ate nakatitig lang doon na parang naghihintay. Hindi ko po alam kung gaano ako katagal nakatayo noon habang pinapanood si ate. Parang nanigas talaga ang katawan ko sa takot. Tahimik lang siya doon sa may pintuan ng bahay, nakatingin sa silong. Maya-maya may narinig na naman akong mahinang tunog mula sa ilalim. Parang may gumagalaw o may kung anong gumagapang sa lupa. Hindi ko makita ng maayos dahil sobrang dilim sa labas. Ang tanging ilaw lang na galing sa loob ng bahay ang bahagyang tumatama sa may silong. Tapos nakita ko si ate na dahan-dahang yumuko. Parang may inaabot siya sa ibaba. Ate! Mahina kong tawag. Hindi siya sumagot. Sa palagay ko di niya ako narinig. Sa halip, parang may ibinabasa sa silong ng bahay. Parang may iniabot siya sa kung anuman ang nasa ilalim. Pagkatapos noon, tumayo siya ulit. Tapos pumasok na siya sa loob ng bahay na parang walang nangyari. Mabilis naman akong bumalik sa higaan ko at nagpanggap na tulog. Narinig ko ang yabag niya na papalapit. Tumigil siya sandali malapit sa higaan ko. Pakiramdam ko, tinitingnan niya ako. Hindi ako gumalaw kahit gusto ko nang tumakbo palabas dahil sa takot. Makalipas ang ilang segundo, narinig ko siyang humiga. Pero hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, kinausap ko agad si kuya habang nasa labas kami ng bahay. Kuya, may sasabihin ako sa iyo, sabi ko. Ano yun? Tanong niya habang nagpuputol ng kahoy. Kagabi, nakita ko si ate. May kinakausap siya sa silong ng bahay. Napatingin siya sa akin at napatanong. Parang may inaabot pa siya pababa. Hindi agad nagsalita si kuya. Parang nag-iisip siya kung maniniwala ba siya o hindi. Sigurado ka ba? Tanong niya. Oo kuya, nakita ko talaga. Napabuntong hininga siya. Sige, mamayang gabi. Titignan natin. Kinabahan ako lalo sa sinabi niya. Pagdating ng gabi, nagkunwari kaming natutulog na. Pero hindi talaga kami natulog. Tahimik lang kaming nakahiga ni kuya habang naghihintay. Lumipas ang ilang oras hanggang sa narinig namin ulit yung tunog. Narinig ko na naman yung katok na mahina at kaluskos. Nagkatinginan kami ni kuya kahit madilim. Maya-maya narinig namin ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Sumilip ako. Nakita ko si ate na lumabas ulit ng bahay. Parehong eksena kagabi. Lumapit siya sa may pintuan at tumingin pababa sa silong, pero sa pagkakataong yun, handa na si kuya. Dahan-dahan siyang tumayo at kumuha ng flashlight. Kuya, dito ka lang, sabi niya. Lumabas siya ng bahay ng tahimik. Nakita kong dahan-dahan siyang umikot papunta sa likod ng bahay para silipin ang silong. Hindi alam ni ate na may nakatingin na sa ilalim. Ilang segundo ang lumipas, tapos bigla kong narinig ang sigaw ni kuya. Ano yan? Nagulat si ate. Napaatras siya agad mula sa pintuan. Mabilis akong tumakbo palabas ng bahay. Pagdating ko sa gilid ng bahay, nakita ko si kuya na nakatutok ang flashlight sa ilalim at doon ko rin nakita may kung anong gumagapang sa lupa. Hindi ko agad may paliwanag kung ano yun. Mukha siyang tao pero hindi rin. Nakadapa sa lupa, mahaba ang buhok niya at halos matakpan na ang muka. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan ang mga mata niya. Kumikinang sa dilim.
Bigla siyang umatras palayo sa ilaw ni Kuya. Mabilis siyang gumapang papunta sa mas madilim na bahagi ng gubat, parang hayop kung gumalaw. Hindi na namin siya nakita pagkatapos noon. Tahimik kaming tatlo na nakatayo sa labas ng bahay. Ako, si Kuya, at si Ate. Pero si Ate hindi siya mukhang natakot, sa halip galit ang tingin niya kay Kuya. "Ba't mo ginawa yun?" sabi niya. Nagulat kami sa tono ng boses niya. "Ate, may tao sa ilalim ng bahay," sabi ko. "Hindi tao yun," sabi naman ni Kuya. Pero lalo kaming nagulat sa sagot ni Ate. Mahina siyang nagsalita pero malinaw naming narinig. "Hindi niya kayo sasaktan." Tumingin siya sa amin. "Siya ang ama ng dinadala ko." Parang tumigil ang mundo ko sa sinabi ni Ate. Napatingin ako sa tiyan niya. Unti-unti kong naramdaman ang takot na gumapang sa buong katawan ko, kasi doon ko lang tuluyang naintindihan kung bakit lumalaki ang tiyan ni Ate at kung bakit gabi-gabi may kumakaluskos at kumakatok sa silong ng bahay namin. Pagkasabi ni Ate ng mga salitang yun, parang tumigil talaga ang mundo ko. Hindi ako nakapagsalita. Si Kuya rin parang hindi makapaniwala sa narinig namin. Tahimik lang kaming nakatayo sa labas ng bahay habang nakatingin kay Ate. "Ate, anong sinasabi mo?" Mahina kong tanong. Pero si Ate hindi na siya sumagot. Tumalikod lang siya at pumasok ulit sa loob ng bahay na parang wala lang. Napatingin ako kay Kuya. "Kuya, totoo ba yun?" tanong ko. Hindi agad siya sumagot. Nakatingin lang siya sa madilim na gubat kung saan gumapang yung nilalang kanina. Maya-maya bumuntong hininga siya. "Hindi ko alam," sabi niya. "Pero hindi na normal to." Pumasok na rin kami sa loob ng bahay. Si Mama tulog na tulog pa noon kaya hindi niya alam ang nangyari. Umupo kami ni Kuya sa sahig habang nag-uusap ng mahina. "Kuya, ano kaya yon?" tanong ko. Umiling si Kuya. "Di ko alam pero sigurado ako hindi yung tao." Bigla akong kinabahan lalo. "Paano kung bumalik yun?" Saglit siyang natahimik. "Tiyak, babalik yun," sabi ni Kuya. Napatanong ako kung bakit at sinabi niya dahil kay Ate. Hindi na ako nakatulog ng gabing yun. Paulit-ulit kong naaalala yung nakita namin sa silong ng bahay. Yung gumagapang na nilalang na parang tao pero hindi. Kinabukasan napansin ni Mama na parang tahimik kaming lahat. "May problema ba?" tanong niya habang naghahanda ng pagkain. Nagkatinginan kami ni Kuya. Hindi namin alam kung sasabihin ba namin o hindi. Pero sa huli nagsalita si Kuya. "Ma, may nakita kami kagabi sa ilalim ng bahay." Napatingin agad si Mama. "Oh, ano yun? Ano nakita niyo?" Dahan-dahan naming kinuwento ang lahat. Yung mga tunog sa silong, yung paglabas ni Ate sa gabi at yung nilalang na gumagapang sa ilalim ng bahay. Habang nagsasalita si Kuya, napansin kong namumutla si Mama. Lalo na nang sabihin namin ang sinabi ni Ate. Biglang napaupo si Mama. "Diyos ko," mahina niyang sabi. "Ano yun, Ma?" tanong ko. Matagal siyang hindi nagsalita. Parang may inaalala siya. Pagkatapos tumingin siya sa amin. "Hindi dapat nangyari to," sabi niya. "Bakit, Ma?" tanong naman ni Kuya. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "May kwento kasi dito sa bundok noon pa. May mga nilalang daw na hindi tao na kumukuha ng babae sa gabi." Kinilabutan ako sa sinabi ni Mama. "Aswang?" tanong ko. Hindi siya agad sumagot pero dahan-dahan siyang tumango. Mas lalo akong kinabahan. "Ma, anong gagawin natin ngayon?" tanong ni Kuya. "Tingnan natin kung pwede pa natin pigilan to," sabi ni Mama. Nang araw na yun, kinausap ni Mama si Ate. "Ano bang nangyayari sa'yo?" tanong niya, pero si Ate parang ibang tao na. Tahimik lang siya. "Ate," sabi ko, "sabihin mo sa amin ang totoo." Tumingin siya sa amin. Hindi ko makalimutan yung tingin niya. Parang may galit, parang may lungkot din. "Hindi niyo siya naiintindihan," sabi niya. "Sino?" tanong ni Kuya.
Siya, yung tinaboy ninyo. Kinilabutan ako. Ate, hindi tao yun, sabi ko. Pero umiling siya. Hindi niya ako sinaktan. Lalong nag-alala si Mama. Anak, hindi tama yan. Pero biglang nag-iba ang boses ni ate. Hindi niyo siya pwedeng saktan. Natahimik kaming lahat. Parang ipinagtatanggol niya pa yung nilalang. Kinagabihan, nagpasya si Kuya na gumawa ng paraan para hindi na makalapit yung nilalang sa bahay. Naglagay siya ng asin sa paligid. Naglagay din siya ng bawang at ilang dahon na sabi ni Mama ay ginagamit daw pangontra sa masasamang nilalang. Subukan natin, sabi ni Kuya. Umasa ako na baka gumana. Pero mali kami. Nang gabing yun, mas malakas ang mga tunog sa silong ng bahay. Parang galit yung kumakamot sa ilalim. Nagising kaming lahat. Narinig namin si ate na tumayo mula sa higaan. Ate, wag! Sigaw ni Kuya. Pero hindi siya nakinig. Lumabas siya ng bahay. Mabilis kaming sumunod. Pagdating namin sa labas, nakita namin si ate na nakatayo sa may pintuan. Nakatingin siya sa silong. Tapos biglang may narinig kaming malakas na ungol mula sa ilalim ng bahay, parang galit. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga kahoy sa ilalim. Kuya, sabi ko habang nanginginig. Biglang may mahabang kamay na lumabas mula sa dilim ng silong. Humawak yun sa gilid ng kahoy na poste ng bahay, tapos dahan-dahang umakyat ang nilalang. Sa unang pagkakataon, nakita namin siya ng mas malinaw. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at ang mga mata niya pulang-pula sa dilim. Napaatras ako sa takot. Lumayo kayo sa kanya, sigaw ni ate. Pero si Kuya kumuha ng kahoy at tinangkang hampasin yung nilalang. Layuan mo ang kapatid ko! Sigaw niya. Pero bago pa niya matamaan, biglang gumalaw ng mabilis ang nilalang. Isang iglap lang, nasa harap na siya ni Kuya. Pinulak siya ng malakas. Napabagsak si Kuya sa lupa. Kuya! Sigaw ko. Gusto kong tumakbo palapit pero natigilan ako dahil biglang lumapit si ate sa nilalang at ginawa niya ang bagay na lalong nagpatindi ng takot ko. Hinawakan niya ang mukha ng nilalang at parang hindi siya natatakot. Sa halip parang nag-aalala pa siya. Hindi mo sila dapat sinasaktan, sabi niya. Tahimik lang ang nilalang habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang umatras at gumapang ulit pababa sa silong ng bahay. Pagkawala niya, naiwan kaming lahat na nanginginig sa takot. Lumapit ako kay Kuya at tinulungan siyang tumayo. Kuya, ayos ka lang? Tumayo siya pero halatang nahihilo. Tumingin siya kay ate. At ngayon, paano na to? Sabi niya. Pero si ate, hinawakan lang niya ang tiyan niya. At doon ko napansin, parang mas mabilis nang lumalaki ang tiyan ni ate. Doon ko naisip, Sir Jupiter, na baka huli na ang lahat para pigilan kung anuman ang nagsimula sa silong ng bahay namin. Pagkatapos ng nangyari ng gabing yun, parang tuluyan ang nagbago ang takbo ng buhay namin sa bahay. Hindi na kami mapakali. Si Kuya may pasa sa braso dahil sa pagkatulak sa kanya ng nilalang. Si Mama naman halos hindi na makatulog sa kakaisip kung ano ang mangyayari sa amin. Pero ang pinaka nagbago talaga, si ate. Mas lalo siyang naging tahimik. Madalas siyang nakaupo lang sa isang sulok ng bahay habang hinahawakan ang tiyan niya. Parang kinakausap niya yung dinadala niya. Minsan maririnig ko pa siyang bumubulong. Malapit na. Hindi ko alam kung para kanino niya sinasabi yun. Pero sa tuwing maririnig ko yun, parang may malamig na hangin na dumadaan sa likod ko. Lumipas ang ilang araw, napansin namin na mas lalo pang lumalaki ang tiyan ni ate. Parang hindi normal ang bilis ng paglaki. Isang gabi kinausap ako ni Kuya sa labas ng bahay habang tahimik ang paligid. Josh, sabi ni Kuya. Bakit po? Bumuntong hininga siya bago sumagot. Hindi na natin pwedeng hintayin kung ano man ang mangyayari. Napatingin ako kay Kuya. Ano bang gagawin natin? Tumingin siya sa madilim na gubat sa paligid ng bahay. Kailangan nating umalis dito. Nagulat ako. Paano si ate? Napabuntong hininga siya. Hindi ko alam pero kung mananatil tayo dito baka may mangyari sa atin. Tahimik lang ako. Hindi ko kayang iwan si ate kahit na natatakot ako. Kinabukasan, kinausap namin si Mama.
Ma, kailangan na nating umalis dito, sabi ni Kuya. Tumingin si Mama kay ate na nakaupo sa sahig habang hinahaplos ang tiyan niya. Hindi papayag ang kapatid mo, sabi niya. At tama nga siya. Nang sabihin namin kay ate ang plano namin, agad siyang umiling. Hindi ako aalis, sabi niya. Ate, delikado na dito. Pero matigas ang boses niya. Hindi ako aalis. Bakit? Tanong ni Kuya. Tumingin siya sa amin. Dahil nandito siya. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Ate, hindi tao yun, sabi ko, pero umiling siya. At sinabi na naman niya ang salitang, hindi niyo siya naiintindihan. Hindi na kami nakipagtalo. Alam naming wala kaming magagawa para pilitin siya. Pero noong gabing yun, nagpa siya si Kuya na gumawa ng huling paraan. Kung hindi siya aalis, kailangan nating itaboy ang nilalang na yun. Paano? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Pero maya-maya sinabi niya ang plano niya. Gagamit daw kami ng apoy at asin sa paligid ng bahay para hindi makalapit ang nilalang. Natakot ako sa plano ni Kuya. Kuya, paano kung magalit yun? Pero matigas ang mukha niya. Mas mabuti nang subukan natin kasi wala tayong gawin. Habang ginagawa namin ang mga yon sa paligid ng bahay, hindi ko maiwasang kamahan. Pakiramdam ko kasi parang may nakatingin sa amin mula sa gubat. Nasa loob kami ng bahay. Tahimik ang paligid, pero naririnig ko na naman ang pamilyar na tunog sa silong ng bahay. Mas mabagal, pero mas malakas. Si ate naman nakaupo lang sa sahig habang hawak ang tiyan niya. At kanina lang narinig ko siyang bumulong ulit. Darating na siya. Maya-maya may kumatok, mabagal, pero malakas. Parang may mabigat na bagay na kumikiskis sa kahoy sa ilalim. Tahimik kaming lahat sa loob ng bahay. Ako, si Kuya, at si Mama. Nakaupo lang kami malapit sa mesa habang may hawak na maliit na ilaw. Si ate naman nakaupo lang sa sahig sa kabilang bahagi ng bahay. Hinahaplos niya ang tiyan niya. Paminsan-minsan napapapikit siya na parang may nararamdaman. Anak, sabi ni Mama ng mahina. Pero hindi sumagot si ate. Sa halip ngumiti siya ng kaunti. Isang ngiti na hindi ko maipaliwanag. Parang may hinihintay siya at mas lalo akong kinabahan. Biglang lumakas ang tunog sa ilalim ng bahay. Napatingin kaming lahat sa sahig. Kuya, bulong ko. Hinigpitan niya ang hawak niyang kahoy. Dito lang kayo, sabi ni Kuya. Pero bago siya makalapit sa pintuan, biglang nagsalita si ate. Wag! Napahinto si Kuya. Darating na siya, sabi ni ate. Nanlamig ang katawan ko. Sino? Hindi siya sumagot. Sa halip tumingin siya sa pintuan ng bahay at doon ko napansin na parang mas lalong lumaki ang tiyan niya. Halos hindi na siya makatayo ng maayos. Biglang may malakas na kalabog mula sa silong, parang may tumama sa kahoy. Napayakap ako kay Mama. Diyos ko, bulong ni Mama. Sunod-sunod na ang mga tunog. Naririnig namin ang pag-uga ng mga kahoy at maya-maya may narinig kaming mabigat na paghinga galing sa silong. Parang may malaking hayop na nasa ilalim. Si ate naman dahan-dahang tumayo kahit hirap siya. Ate, wag! Sigaw ko, pero naglakad siya papunta sa pintuan. Anak, huwag kang lalabas! Sabi ni Mama, pero hindi siya nakinig. Pagdating niya sa pintuan, tumigil siya. Tahimik ang paligid sandali. Tapos may narinig kaming pagkamot sa kahoy ng sahig. Nanginginig na ang tuhod ko sa takot. Kuya, nandyan na siya, sabi ko. Biglang may mahabang kamay na lumabas mula sa gilid ng sahig sa may pintuan. Maputla, mahaba ang mga daliri. Napaatras ako sa takot. Unti-unting umangat ang ulo ng nilalang mula sa silong at doon ko lang siya nakita ng malinaw. Mahaba ang buhok niya, halos matakpan ang mukha. Pero kita ko ang mga mata niya na kulay pula at nakatingin kay ate. Hindi siya tumingin sa amin. Diretso lang kay ate. Si ate naman lumapit pa. Ate, wag! Sigaw ni Kuya habang papalapit. Pero biglang tumingin sa kanya ang nilalang. At sa isang iglap tumalon siya pataas mula sa silong. Napaatras si Kuya sa gulat. Napaupo si Mama sa sahig habang napasigaw. Ako naman parang hindi makagalaw. Nakatayo na sa loob ng bahay yung nilalang. Mas matangkad siya kaysa sa inaakala ko. Payat ang katawan. Mahabang mga braso at yung balat niya halos kulay abo. Pero si ate hindi siya natatakot. Lumapit siya sa nilalang.
At dumating ka rin. Sabi niya, mahina lang ang boses niya pero malinaw. Biglang napahawak si ate sa tiyan niya. Ate! Sigaw ko, napaupo siya sa sahig, parang sobrang sakit ng nararamdaman niya. Sumigaw siya at hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pero pagkatapos noon biglang tumigil ang lahat. Tapos may narinig akong tunog. Isang tunog na hindi ko makakalimutan. Parang iyak ng sanggol, mahina muna hanggang sa lumakas. Isang ang iyak ng sanggol, pero may kakaibang tunog. Parang may halong ungol. Napatingin ako kay kuya at pareho kaming nanginginig. Dahan-dahan kong tiningnan si ate. At doon ko narinig ang huling salita na sinabi niya. Mahina, halos pabulong. Anak, dumating ka na. At pagkatapos noon, Sir Jupiter, biglang napasigaw si Mama. Pagkatapos ng sigaw ni Mama noong gabing yun, parang nagkagulo talaga ang buong bahay. Si Mama umiiyak habang hawak si ate na nakahiga sa sahig. Si kuya naman mabilis na lumapit para tulungan siya. Ako naman nakatayo lang sa gilid, nanginginig sa takot dahil sa nakita namin. Yung nilalang na nasa loob ng bahay kanina hindi na siya gumalaw. Nakatayo lang siya sa may pintuan habang nakatingin kay ate. Naririnig pa rin namin yung iyak ng sanggol. Mahina pero kakaiba ang tunog. Maya-maya biglang tumahimik ang lahat. Wala nang iyak at wala na ring tunog sa silong. Doon napansin ni Mama na gumagalaw pa si ate. Anak! Anak! Sabi ni ate habang hinahawakan ang mukha niya. Dahan-dahang dumilat si ate. Parang pagod na pagod siya. Ma! Mahina niyang sabi, napaiyak lalo si Mama. Salamat sa Diyos, gising ka na. Sabi niya. Hindi namin maintindihan kung ano talaga ang nangyari. Basta ang alam lang namin, buhay si ate at parang unti-unting bumabalik ang lakas niya. Pero habang tinutulungan namin si ate na makaupo, doon namin napansin ang isang bagay na lalong nagpalito sa amin. Wala na yung sanggol. Walang bakas, walang kahit anong naiwan sa sahig. Parang bigla na lang siyang nawala. Nagkatinginan kaming lahat. Nasaan ang bata? Nanginginig kong tanong. Si Mama napatingin sa pintuan at doon namin naalala ang nilalang. Yung huling sandali bago siya lumabas ng bahay, bigla akong napatahimik. Si Kuya dahan-dahang lumapit sa pintuan at sumilip sa labas. Madilim ang paligid, tahimik ang gubat at wala na ang nilalang. Pero sa malayo parang may narinig kaming mahinang tunog, parang iyak ng sanggol na unti-unting lumalayo papunta sa gubat. Hindi na kami nagsalita pa. Alam naming lahat kung ano ang ibig sabihin nun. Ang nilalang, dinala niya ang sanggol. Pagkagising ni ate, hinanap niya ang sanggol pero sinabi namin ang totoo na wala na ang sanggol na anak niya. Umiyak siya at natulala. Ilang linggo din naming hinanap ang sanggol na anak ni ate. Nagbabaka sakali na baka binitbit lang at iniwan kung saan pero wala talaga. Nagtulungan na kami pero ni bakas wala kaming nakita. Binalita namin kay ate pero wala lang sa kanya. Nagtataka nga kami kasi yung una, hinahanap niya. Kinabukasan nagpasya si Mama na bumaba na kami ng bundok para humingi ng tulong. Dinala namin si ate sa isang matandang hilot sa bayan dahil mahina pa ang katawan niya. Ilang araw din siyang pinahinga at ginamot. Unti-unti ring nawala ang sakit sa katawan niya. Ang pinakanagulat kami pagkatapos ng ilang araw parang bumalik na sa dati ang katawan ni ate. Wala na rin yung malaking tiyan niya. Parang bangungot lang ang lahat ng nangyari. Hindi na rin namin napag-usapan ulit kung ano ang totoo talagang nangyari noong gabing yun. Kahit si ate, bihira na siyang magsalita tungkol doon. Kapag tinanong siya ni Mama kung may naalala ba siya, isa lang ang sinasabi niya. Parang panaginip lang. Pagkatapos noon, nagpasya si Mama na hindi na kami babalik sa bahay namin sa bundok. Natakot na kami, kaya lumipat kami sa paanan ng bundok kung saan mas malapit na sa ibang tao. Mas marami ng bahay at may mga kapitbahay na rin kaming malapit. Noong una, mahirap mag-adjust. Sanay kasi kami sa tahimik na lugar sa bundok. Pero habang tumatagal, nasanay din kami. Si Kuya nagtatrabaho sa isang talyer sa bayan. Si Mama naman nagtitinda ng gulay sa palengke. Ako nagpatuloy sa pag-aaral.
At si ate unti-unti rin siyang bumalik sa dati niyang ugali. Madalas na ulit siyang tumatawa. Siya na ulit ang nagluluto sa bahay at tumutulong kay mama. Parang unti-unting bumalik sa normal ang buhay namin. Minsan nga naiisip ko kung totoo ba talaga ang lahat ng nangyari noon sa bundok. Basta ang mahalaga sa akin ngayon, Sir Jupiter, ligtas na kaming lahat. At bumalik na ulit sa normal ang buhay ng pamilya namin. Hanggang dito na lang po at maraming salamat, Sir Jupiter, sa oportunidad na maibahagi ang aking kwento dito sa inyong channel. Mga kasityo bangungot, nagtapos na naman ang isa sa mga kwentong kababalaghan na ibinahagi dito sa ating channel. O mga KSB, ano masasabi niyo sa kwento natin ngayon? Comment down below at kita-kits tayo sa susunod pang mga story.